Okay. Nagawa na ako ng 3D furniture dito. Nakatapos ko lang. Punta ako sa new. Tapos, sa setting icon na dapat 3D modeling. 3D modeling na ako. Tapos, adjust ko na lang yung view ko. Yan. Hanggang ganyan. Okay. So, start ako dito sa bottom part. Naka-custom view to. O kaya world. So, naka-world siya. Try ko kaya SE isometric. Yan. SE isometric ako. Start ako dun sa table. Yung madali. Gagawa ako rectangle na start ako point. Pili akong starting point. Tapos, ang length niya is 1,500 by 1,000. So, yan. Nakuha ko na. Then, pagkatapos niyan is okay. Nagawa akong maliit na rectangle dito na 100 by 100. Kasi dyan ko ilalagay yung circle, yung table legs ko na radius 50. Ginamit ko lang yung circle. Yan. Lagay ko dyan, Tapos, kailangan ko rin dito na pantay. So, gagawa pa ako isa pang rectangle at dito rin. Gagawa pa ako isa pang rectangle. Yan. Tapos, i-copy ko na lang to. CO, copy ko yung gamit sa base point na center. Then, pagkatapos niyan, dito. Tapos, copy ko na lang, select ko tong dalawa, CO. Tapos, ang base point ko is ito, para mag-snap siya dito sa other side. Yan. So, sakto na yan. Delete ko na yung temporary rectangles ko. Select ko lang silang dalawa. Yan. After nyan, mag-extrude na ako ng table. Start ako sa pag-extrude ng table. Mamayin ko na lang yung table legs. Select ko yung object, tapos EXT para shortcut sa extrude. Yan, enter. Select ko na yung object. Tapos, ang magiging thickness ng table is 50. Then, punta ako sa ilalim. Gamitin ko yung shift, tapos scroll wheel. Scroll button para pumunta sa ilalim. Then, gawin ko na yung table legs. Select ko lang itong lahat. Yan. Yan. Then, extrude ko siya pababa by 700. So, yan. Okay. And, yun. Tapos na yung table ko. Okay, move ko lang siya pataas. Sinelect ko lang lahat. Tapos, M. Select ko yung bottom nung table leg. Tapos, hanggang sa mag-snap lang siya sa plane. Yan. Mag-snap na yan sa plane. Sakto na yan. Pag pinutin ko yung front, sakto na yan sa plane. Ayan. Okay, balik ako dito. Sunod naman, gawin ko yung isa pang madali. Yung isa pang, yung upuan. Yung sofa. Okay. Open ko lang yung measurements. Yan. Dali lang yun. Rectangle. Start ako ulit dito sa world. SE isometric pa rin. Then, dito, ang magiging measurement niya is 500 by 75. Ay, mali. Ay, hindi, tama. 500 by 75. Then, gawa pa ako isa pang rectangle. Pa-reverse naman yung measurement. 75 by 500. Tapos, copy ako na lang to. Select ko yan, CO. Shortcut ng copy. Itong left side na base point. Sakto siya dito sa right side corner sa taas na rectangle. Then after nyan, extrude ko na tong dalawa. Extrude ko siya. Ang height na to pareho lang. Extrude ko siya by 600. Yan. Then, select ko naman dito. Pan ako. Tapos, select ko to. Extrude ko siya by 700. Oops, baliktad. Okay, ulitin ko. Extrude. Taas ko yung mouse ko para pupunta siya sa taas. Tapos 700. Ayan. After nyan, is gawin ko na yung parang upuan mismo. Yung seat. Para gawin ko yun. Gawa lang ako rectangle dito. Actually, hindi. Gawa ako linya. Temporary line. Start dito, pataas.
Tapos on ko orthographic snapping para mag-snap siya. Gawin ko 150 ang length ng line. Tapos, pwede ko na gawin yung rectangle ko. And hanapin ko lang kung saan mag-snap yung line. Meron siya dito. Ayun, sa may square. Yan, nag-snap na siya. Tapos, gagawin ko na yung rectangle ko. Which is 500 by 500. Sakto na yan. Okay. Yan. And after nyan, extrude ko na siya pataas by 300. Then, ayan. Tapos na. If i-view ko siya dito sa view na imbis na 2D wireframe, shades of gray. Tapos na yan. So, next na ako. Yan. Balik ako sa 2D wireframe para madali mag-edit. Next naman is yung bed. Madali lang yung bed. Okay. Puntahan ko lang yung measurements ng bed. Okay. Start ako sa rectangle. Measurements ng bed ko is 1,800. Sinamba ko lang to. By 2,100. Okay, wait. Baliktad actually. 2,100 by 1,800. Yan. Then after nyan, extrude ko siya by 150. By 350 pataas. Yan. Then after nyan, gawin ko na yung legs ng bed. Okay, gawa ako rectangle na around 100 by 100. Yan. 100 by 100. Tapos, kopya ko lang to. Select ko yun na rectangle na maliit, na square. Select ko yung right side na corner. Para mag-snap siya dito sa right side na corner. Tapos, kopya ko rin siya dito sa other side. CO. Kopya ko tong right side na upper right. Turn off ko yung orthographic snapping para mawala siya dyan. Tapos yan. Hanggang sa mag-snap siya sa right side na corner dyan. And after nyan, pwede ko na gawin yung mga pabilog. Actually, ang diameter na to is 50 by 50. 50. Hindi, 100 ang diameter. So, ang radius na is 50. Yan. Sakto na siya dyan. Then, CO. Copy. Select ko yung center base point. Lagay ko siya dito sa other corner ng square. Tapos, ito naman ang corner ng square. Ay, wait. Hindi ko muna i-copy siya dyan. Yung sa, ito muna na isa. Yung sa baba lang muna. Yan. Copy ko lang siya sa may center. Yan. Nag-snap na siya. Select ko naman yung dalawa. Tapos CO. And select ko yung center neto para mag-snap siya sa center neto. Yan. Since dalawa yung sinelect ko, sakto na siya dito. Hindi ko na kailangan gumawa dyan ng square. Yan. Select ko lang yan na square ko dyan. Ito. At ito. Since i-delete ko na sila. Yan. Then, pwede ko na gawin yung pag-extrude ng legs. Select ko lang muna yung kada circle ko. Okay, extrude pababa by 100 ata. Ay, hindi. 150 apparently. Yan. 150. Tapos, select ko lang yan lahat. I-move ko siya pataas para mag-snap siya sa plane. Shortcut na move. Select ko yung bottom ng leg. So, yan. Mag-snap na yan. Okay. Sakto na yan sa plane. Then after nyan, gawin ko na yung pag-fillet pag-curve nung corners nung edges nung upper side ng bed. Para magawin nyan is mag-fillet lang ako. Fillet, command, tapos select ko tong edge na to. Tapos, ang fillet radius ko dito is around 50. Sinamba ko lang siya. Tinansya ko lang. Okay, enter. Tapos select ko pa yung iba pang edges na i-fillet ko. Tapos, enter. Ayan. Okay, na-fillet ko na siya. Gawin ko naman yung pillows. Para magawa ko yung pillows. Ang measurements ko sa pillows, sinamba ko lang din. Gawa lang ako dito rectangle. Rectangle. Tapos, i-snap ko siya dito somewhere sa may center ng bed. Ayan. Sa may
triangle na snap. Tapos, ang measurements ko dito is 400 by 600. 600, ayan. Then, tapos, extrude ko siya, EXT, pataas by 100. Ayan. Then, after nyan, fillet ko rin, kasi pa-curve yung, okay, select lang ako edge. Yan. Then, ang fillet radius niya is 25. Tinansya ko lang yan. Pero yung height, given na yun. Tapos yan, select ko lang yung 4 na edge. Tapos enter, yan. Then move ko na yung pillow. Select ko siya, tapos M. Tapos select ko tong, yan, perpendicular pa rin siya. Yan, may green line. So baba ko siya by around, move ko siya by 50. Tapos move ko rin siya away sa center by 100. Yan. Then, kopya ko siya, CO. Sinelect ko yung yung pillow. Tapos, ang base point ko is, ito magiging base point ko. Move ko siya pa right side. Ang length niya is 600. And ang gusto kong distance between sa dalawang pillows is 200. So, magiging 800 ang pag-extend niya. Magiging 800 sa tingin ko. Tama ba? Hindi. Kung mag-start siya dito, wait lang. Lagay ko na lang muna tuloy dito. Yan. Tinabi ko na lang siya muna. Tapos, after nyan, pwede ko siya i-move. Select ko ulit yung object. Tapos, i-move ko siya by 200. Or on orthographic snapping para isang side lang siya gumalaw. Tapos 200. Yan. Sakto na yan. Yan. Tapos na yung bed. Check ko siya sa shades of gray. Okay, tapos na siya dyan. Then, balik ako sa 2D wireframe. Sunod naman, na gagawin ko. Wait lang. Is yung sunod na gawin ko. Yung stub, yung 3, hindi. Yung lamps na lang, madali lang naman gawin yung lamps. So, start ako sa circle. Dito lang ako sa world na coordinates. Dito, ang gagawin ko is, ang radius neto is 150. Then, extrude ko siya pataas by, the direction ko lang yung mouse ko na pataas para doon siya mag positive na input or positive na extrude. Tapos 50 ang thickness neto. Then gawa ako bagong circle. Approach lang ako sa edge netong circle na to, yung upper side, hindi yung lower, yung upper. Tapos yan, select ko tong center. Tapos ang radius naman neto is 30. Yan. Tapos extrude ko to. Select ko yung shape, tapos EXT, shortcut na extrude, tapos ang height neto is 200. Yan. After nyan, pwede ko na gawin yung parang taper something. Taper na pag-extrude. So, gagawin ko lang is circle. Approach ko yung edge na sa taas ng cylinder. Tapos, ang radius naman neto is 250. And then, after nyan, select ko yung circle. Tapos, extrude. Before ko extrude, pipindutin ko letter T. Or type taper angle. O select nyo lang itong taper angle sa baba. T na lang para shortcut. Yan. Tapos, after nyan, select ko na yung angle ko. Ang magiging angle ko dito is 35 based dun sa nakalagay dun sa document. 35, enter. Tapos yan. Adjust ko na lang siya dito. Magiging size ng hole ko. Okay. Jumbo ko na lang to. Mga around 300. Yan.
kung i-view ko siya sa shades of gray, tapos na siya. Ayan. Sunod naman yung isa pang lamp. Copy ko na lang to, CO. Copy ko siya dito, lagay ko siya dito. Tapos, move ko muna to. Select ko yung upper side ng lamp. Move ko muna. Alisin ko muna yan. Tapos, extrude ko to pataas. Ayan. Enter. Actually, hindi ko siya ma-extrude. Ayan. Ayan. Okay. So, ma-extrude ko na siya. Ang current height na ito. Check ko lang yung current height na ito. Current height niya is 200. So, tama. Yan. Select ko tong pataas na arrow. Tapos, yan. Okay. So, ma-input ko na kung ano yung bagong height. Ang bagong height na ito is 1,400. Ayan. So, okay. Move ko lang muna tong bed ko para hindi siya nakaarang. Select ko yung lahat. Okay. Move ko siya. Random base point lang. Yan. Tapos, pwede ko na ibalik to. Select ko M. Tapos, ang base point ko is ito. Select ko yung lower edge na circle. Tapos yan. Lalagay ko siya dito sa taas. Yan. Ayan. Okay na. Then, after nyan, gawin ko na yung table. Yung maliit na table. Madali lang yun. Ayan. Circle. Tapos, radius 200. 200. Extrude ko siya by 50. EXT. 50. Tapos, isa pang circle. Yan. Yan. Tapos, select ko lang yung yung center ng upper. In-approach ko lang yung edge ng upper circle. Yan. Ang radius naman nito is 50. Tapos, extrude ko siya. Select ko siya. Extrude by 520. Yan. Enter ko lang siya. Then, go ako bagong circle. So, approach ko yung edge na ito para mag-appear yung center. Then, ayan. Radius na ito is 300. After nyan, extrude ko siya. Select ko siya. Then, extrude by 30. Ayan. So, tapos na yan. Check ko lang. Ayan. Tapos na yan. Next naman is yung isang, yung 3D stub. 3D stub na muna. Ang gagawin ko muna is rectangle. Start ako by rectangle. Ito is, start ako sa 450 by 450. So, start base point, 450 by 450. Enter. Then, extrude ko siya pataas by around 470. Yan. Then, gawa ako bagong rectangle dito. Yan. Tapos, isa pang rectangle. Pero ito naman, sakto lang yun na 450 by 450 yung isang rectangle din. Pero itong sunod, 500 by 500 na. Tapos, select ko tong 500 by 500, M, move ko siya, hanapin ko yung center. Tapos, approach ko naman yung edge ng maliit na square. Tapos yan. Ito, yung center niya is ito. Yan na nag-appear. Tapos yan. Naka-center na siya. Delete ko na yung isang square na maliit. Na polyline. Delete. Tapos, select ko yung malaking square. Extrude ko na siya. Ay, hala, namali. Extrude ko siya. Select. Tapos, EXT. Extrude ko siya by 30. Yan. Okay. After nyan is yung gawin ko na muna yung legs. So, may legs siya dito. Radius niya is 30. Pero, ang distance niya from the... Gawin ko na lang 50 ata. Ang distance niya. Ako rectangle na 50 by 50. 50 by 50. Ideal ba yun? Hindi. Ano na lang? 75 by 75. Rectangle. Select ko lang yung left. Yan na corner na yan. Tapos 75 by 75. Tapos copy ako lang siya dito. CO. Select ko yung object. Tapos itong lower corner. Diyan. Copy ako siya dyan. And copy ako rin siya dito. Move ko na lang to. Select ko tong right side corner. Tapos para mag-snap siya dyan.
Okay, so pwede na ako magkuha ng circle, ng foot, ng legs. Ang legs nito is radius 30. Tapos yan, CO, copy ko na lang siya dyan. Center to corner. Tapos select ko na lang pareho. Yan, CO. Tapos select ko to, yung center nito sa baba. Tapos mag-snap siya dito sa corner ng square dito sa right side. Tapos delete ko na lahat na square. Yung temporary shapes lang naman yan. Delete ko na yan. And after nyan, select ko na lahat na circle ko. Yan. Tapos, extrude ko siya pababa. Adjust ko yung view ko. Tapos, extrude ko siya pababa by 100. Yan. Okay. Tapos na dyan. I-move ko muna siya. Select ko muna lahat. Tapos, move ko siya pataas para mag-align siya sa plane. Select ko yung bottom ng leg. Tapos yan. Okay. Nasa sakto na siya sa plane. Sinisip ko na ako. After nyan, gawin ko na yung parang yung shelves mismo ng stub. Start ako dito sa pero ang gagawin ko, select ko muna yung axis ko dito. Select ko yan. Tapos pindutin ko yung square. Tapos lagay ko siya sa plane na ito. Yan. Para dyan ako mag-edit. Tapos gawa ko rectangle. Select ko yung lower left corner. Then, ang measurements niya is 450 by 200. After nyan, gawa pa ako isa pang maliit na rectangle na 450 by 20. Yan. Tapos, kopya ko na lang tong maliit na, itong medyo malaki. Polyline, CO. Tapos, select ko tong lower left. Tapos, dyan. Para mag-snap siya dyan. Tapos, delete ko na lang to ata. Hindi, okay lang. Hindi naman kailangan i-delete yan. Pero, ikakopya ko siya. Select ko yun na polyline na yan. CO. Tapos, select ko yung lower left. Tapos, snap ko siya dito. Yan. Okay na yan. Then, after nyan, ang gagawin ko is, gagawa ako dito ng, okay, extrude ko muna siya. Ito. Select ko tong polyline na to. And select ko rin tong isa pang polyline sa taas. Itong dalawa lang. Then, extrude ko siya paloob by 25. Since yan yung designated thickness sa document. After nyan, gagawa ako bagong rectangle dito naman sa right side ng object. So, adjust ko yung axis. Select ko yung axis. Select yan. Tapos yung square. Lagay ko na naman sa face na itong right side. Yan. Diyan na ako mag-edit. Tapos gawa ako rectangle. Tapos start ako dito sa corner na yan. Then hanggang dito. Ang height niya is around mga 200, 440. 440 ang height niya. Pero ang thickness niya is 10. 10 by 440. Yan. Then, pwede ko siya i-copy actually. Pero hindi. Extrude ko na muna. Ayan. Select ko yun na polyline na yan. Yan na rectangle na maliit na pahaba. Tapos, extrude ko siya paloob by 10. Yan. Tapos, select ko yan na 3D object. Tapos, CO. Copy ko siya. Select ako ng corner. Itong select ko na corner. Yan. Sa right side. Tapos, ilagay ko siya doon sa other side. Turn ko yung orthographic snapping. Tapos, magpan lang ako hanggang umabot ako dito sa other side. I-snap ko siya dito sa Yan. Snap ko siya dito. Yan. Dapat ganyan ang itsura niya. Hindi siya mag-snap dito sa baba. Hindi sa baba. Dito. Diyan pa rin sa same na place. Pero, diyan ko snap. Okay, mali. Hindi pwede pala dyan. Okay. Ulitin ko lang. CO, copy. Tapos move ko siya select ko yung same na base point. Orthographic snapping. Move ko na lang siya by 450 since yun naman yung length nung stub. Ayan. Sakto na siya. Nasa edge na yan. 450 yung
minove ko. Ay, nilagay ko na in-input ko na value. Tapos, after nyan, move ko siya paloob. Kailangan ko siya move paloob. Kasi extrude ko siya paloob eh. So, select ko yun na ito sa may unahan. Ayan. Tapos, papunta sa loob. Move ko siya paloob ng around, since yung thickness niya is 10, so, papunta sa right. So, lagay ko lang 10. Yan. Nasa loob na yan. Then, after nyan, select ko tong malaking cube. Tapos, subtract. Then, or subtract muna. Then, select ko yung malaking cube. Tapos, enter. Then, select ko naman yung iso-subtract ko dyan sa cube. Which is eto. At eto. Itong dalawa lang. Yan. Tapos, enter. At kung titingnan ko siya sa shades of gray, ayan, na-extrude ko na siya. Pareho. Balik ako dito sa 2D wireframe. Yung gano'n akong rectangle kanina, extrude ko rin siya. Medyo nakalimutan ko lang. EXT. Select ko yan na polyline na yan. Tapos paloob by 25. Paloob siya ng 25. Tapos ito rin na dito sa gitna na polyline. Tapos extrude ko siya paloob by 25 din. Then after nyan, select ko yan na ginawa kong rectangle na yan. Tapos ito, select ko yan na dalawa. Then, actually hindi na. Mag-subtract na ako. Subtract, then select ko yung main object, which is yung malaking cube. And then enter, then select ko yung isusubtract ko. Yan na maliit na rectangular cube. And then ito, yan na dalawa. Then enter. After nyan, tapos na yung, yan, okay na yung shelf ko, tapos na siya, yan. Then, balik ako dito sa coordinates and balik ako sa world para mag-default yung axis. Then, malolobat na ako, 31%. O, tapos naman na, okay. After nyan is yung table na may computer, tapos books. Okay, start ako sa rectangle. Bilisan ko na to. Since sa tingin ko sanay naman lahat. 100 by 100 by ano ba to? Wait. 600. 100 by 600. Yan. Gawa ako ng temporary line sa gitna, naka-orthographic snapping. Ang distance niya is 1,200. Tapos, copy ako na lang to. Select ko yan, CO. Select ko yung itong base point na to sa left side. Hanggang sa mag-snap siya sa dulo ng linya. Yan. And okay, delete ko na yung linya. Then, select ko itong dalawa. Extrude ko siya pataas by 650. Then gagawa ako bagong rectangle dito naman sa ibabaw. Select ko yung corner na yan, and select ko yung lower right corner na to. Then select ko yung rectangle, extrude pataas by 100. Yan, okay, tapos na dyan. Then after nyan, gagawin ko naman is yung mga nasa ibabaw. Search ako dito sa computer, ay sa monitor. Gawa ako rectangle. Actually, hindi. Gagawin ko is line. Naka-orthographic snapping to. Pili lang ang point dito somewhere na medyo random. Tapos yan. Make sure na hindi siya mag-snap doon sa ilalim. So, actually, move ko na lang yung axis ko para dyan ako move ko yung axis ko. Yan. Dyan na play na ako nag-edit. Turn off ko yung, yan. Tapos, rectangle, hindi, line. Gawa ko line. Make sure hindi siya mag-snap sa ilalim. Orthographic snapping. Ang measurements ko nito is 400. Tapos, paloob ng 100. Tapos, enter. Enter ulit para same command ma-repeat. 100 na paloob ulit. Tapos, enter. Oops, pataas siya. Undo ko yan. Ayan, dapat pataas. Line. Tapos yan. Dapat papunta siya dito sa, yan. Yan, papunta siya sa left. 100. Yan. Okay. Tama na siya dyan.
And after niyan, gagawa ako ng linya. CO. Copy ako na lang to. Select base point sa center. Move ko siya dito somewhere na 400. 400. Ayan. Tama ba? Check yung distance. Distance nito to dito is 400. Okay, so tama siya. And then, palitin ko lang to by around hanggang sa maging 300 na lang siya. So, babawasan ko siya ng 100. Yan. Then, move ko siya sa center. Move ko sa center. Hindi ko na manap yung center. So, babalik ko siya sa dati. Balik ko na lang siya dati. Select ko yung center, yung triangle na snap. Tapos, turn off ko muna yung orthographic snapping. Tapos, hanapin ko yung center na tong mas mahabang line. Tapos, yan. Select ko ulit yung maliit na line. Tapos, move ko siya on ko orthographic snapping. Tapos, ang distance niya is 400. Yan. After nyan, gawa ko linya. Tapos, connect ko yung dalawang dulo na ito. Yan. Turn off ko muna ang orthographic snapping. Yan. Enter ulit. Previous command lang yan. Tapos yan. Okay. Tapos na yung base. Connect ko muna. Wait. Pa right side. Yan. Pa right. Para yung nasa loob lang yung ma-select. Yan. Okay. Tapos join ko siya. Yan. Pag-extrude ko na yan, pataas. Yung join pala yun. Command yun na join. Join. Yan. Pag-extrude ko siya pataas. Ayan. Ang height nito is 300. 300. Ayan. And then after nyan, gawa ko dito ng parang screen. Gawa ko rectangle na bago. Select ko lang to. Hindi. Adjust ko muna yung yung axis ko. Yan. Move. Yan. Select ko yun na axis. Then move ko yung square. And dito sa plane na yan. Yan. Diyan na ako nag-edit ngayon. Then, after nyan, is gagawa ako rectangle. Temporary lang to. Yung outer. Then, nagawa akong paloob. Select ko yung polyline. Then, offset. Ang offset distance ko is around 30 millimeters na paloob. Tapos, paloob siya. Yan. Then, delete ko na yung outer. Polyline. Delete. Tapos, okay. Extrude ko naman to pa loob. EXT. Paloob siya dapat. By around, let's say, mga 10. Yan. 10 ba? Ano ba ang 10? Wait. Hindi. Mali. 5 lang. 5 lang maganda. Extrude 5. Paloob dapat na 5. Yan. And after nyan, select ko yung buong monitor. Yung monitor lang, itong base shape lang. Then, actually hindi. Subtract muna. And then, select ko yung main object na base shape ng monitor. Enter. Then, select ko yung iso-subtract ko. Which is itong mas maliit na rectangle. Then, enter. Then, check ko yung shades of gray. Okay, tapos na yung monitor ko. Then, punta naman ako sa computer. Gawa ko rectangle. Pantay ko na lang siya dito. Yan. Yan, around dyan. Medyo random lang yan. Pero palitan ko pala yung axis. Wait. Axis, move ko siya dito sa table ulit. Yan. Then, gawa ko bagong rectangle. Then, dito. Wait. Hanapin ko muna. Rectangle. Tapos, hindi muna ako magpipindot. Hanapin ko muna tong corner. Tapos, papunta ako sa right side. Somewhere around dito. Yan. Random lang siya. Then, ang magiging measurements ko na ito is 400 by 300 or 300 by 400. Ayan. Ay, hindi. Mali. Mali pala. 300 by, ano lang ata to eh. By 300 by 400 by 200. So, babawasan ko siya. Ayan. Binawasan ko na siya ng 100. Kasi 400 by 200 lang to. Hindi siya 400 by 300. Okay. Extrude ko na siya pataas. Simple rectangle lang naman siya. Pataas ng around
400 na height. Yan. Then, start na ako dun sa smaller details dito sa loob. Gagawin ko is, adjust ko yung axis, select ko yan. Lagay ko naman siya dito sa harap na plane nung rectangular cube. Then, bagong rectangle, REC, shortcut. Then, select ko yung dalawang corners ng harap ng plane, nung face nung rectangular cube. And then, select ko yan. Then, offset. Ang distance ko, lalagay ko is 5. Yan. Paloob. Then, after nyan, gawa ko dito maliit na rectangle. Select ko lang itong sa taas. Yan. Rectangle. Tapos dito. Ang magiging distance niya is 190. 190 by... lobat na ako. Delikado na. Mag-start na itong mag-lag. Okay, so 190 by 30. 30 na lang. Okay. Okay na yan. Then, gawa ako maliit na rectangle ulit. Dito naman sa ilalim niya. Na 190 by 5. Hindi, 10. Hindi, mali. 190 by 5. Rectangle, select ko tong corner na yan. 190 by 10. Ay, hindi. 5 pala yan. Yan. Then, gawa ako bagong rectangle ulit. Dito naman sa ilalim yan. 190 by 30. Tapos, actually, pwede ko na lang i-copy. Select ko tong polyline na to. Then, CO. Copy ako siya. Directly sa ilalim. Dapat mag-snap yan. Tapos, copy ulit yung rectangle. CO, copy. Yan ang upper left corner. Diyan, nag-snap na siya. Tapos, itong rectangle na to, paliitin ko siya by, select ko itong pahabang shape na to. Tapos, paliitin ko siya by around, paloob to. After ko siya palagay na i-hover paloob, papaliitin ko siya by around 40. 40, okay na 40. And then, delete ko na yung mga temporary rectangles ko. Pati yung outer border. Basta yung mga maliliit, tapos yung outer border. Tapos, select ko yan na tatlo. Then, extrude ko siya paloob by 5. Paloob yan, ang 5. And then, pataas yan, subtract. Select main object. Enter. Select yung iso-subtract. Na tatlo. Then, enter. Okay, check ko yung shades of gray. Okay na siya. Then, naka-log file on to, diba? Oo, nilog file on ko to. Sa tingin ko nilog file on ko. Ewan ko, hindi ko maalala. Basta log file on nyo lang. Siguraduhin yun, naka-log file on yan. Then, after nyan is, ito sa 2D wireframe. Balik ako dyan. Then, gawin ko naman yung books. Tapos na yung computer and monitor. Yung books naman. Pantay ko lang siya dito. Wait na. Rectangle. Pantay ko siya dito sa baba. Wait, actually, adjust ko yung axis ko ulit. Pinutin ko yung axis, yung square. Lagay ko siya, balik ko siya dito sa plane ng table. Ayan. Then, rectangle. Hover ko dito. Hover ko pa right side na onte. Then, gawa na ako nung measurements ng books, which is 250. 250 by 200. 250 by 200. Ayan. Tama ba? Ay, hindi. 250 by 250 pala siya. Adjust ko na lang siya mga 50. 250 by 250. Pwede naman ulitin pero adjust ko na lang. Then after nyan, actually mali. Dapat pala, ginawa ko individual muna. So palitin ko siya. Redo ko na lang. Rectangle, hover dito, pa right side na onte. Tapos, ang magiging measurements nito is, so 250 divided by 5 since 5 books. So 50 by 250. Ayan. Then copy ko na lang siya. CO, select ko tong base point na to. Ito sa left side. Yan. Diyan, copy ko dyan. Copy ko dito. So mag-snap siya sa square. Yan. Since corner yun. And then, after nyan, extrude ko na to pataas. Na
Ito, ang height nito 250. Ay, may mali. Nalagay ko 259. Extrude ko siya pataas na 250. Then, itong dalawa, extrude ko pataas ng 275. And then, itong dalawa, extrude ko siya pataas ng 300. Then, yan. Yan na yung books mo. Move ko lang siya ng konti. Select ko yun na lahat. Move ko siya ng konti pa dito. Ayan, okay. Okay na yan. Napunta ko sa Shades of Grey. Tapos na yung books. Tapos na yung monitor. And sa tingin ko tapos na lahat. Ang gagawin ko na lang is, sa tingin ko palitan ko yung color ng kada isa. Hindi ko naman kailangan nata gumawa ng bagong shape. Ng bagong layer, I mean. Paano ba mababago ang color? Wait lang, experiment lang ako. Hindi ko pa kasi nagagawa yun na part na yan. Sa tingin ko, solid surface mesh, visualize. Wait, try ko command na color. Select ko tong TV, monitor ko, then color. Try ko red kung gumana. Okay, hindi siya gumana. Gagawin ko is try ko gumawa ng bagong layer. Monitor. Ang magiging color na ito is red. Yan. Then select ko to. Then palitan ko siya. Gumana ba? Hindi ko alam kung gumana siya. Check ko sa realistic. So technically gumana siya. Oo, gumana siya. Pero dun sa appearance nung sa friend ko, visible pa rin yung lines eh. Wait lang. Ako ay lobat na. Delikado na. 14%, 15 minutes. Oo. Dun sa friend ko, visible pa rin yung lines. Sa tingin ko, ang ginawa niya na lang is... Wait, what if... Shades of Grey. Let's see. Tapos pumunta ako sa drafting and annotation. Ano mangyayari? Select ko to. Appears siya naman na red eh. Kaya ewan ko. Wala na akong oras. Kayo na lang mag-isip kung paano. Okay po. Balik ako dun sa 3D modeling. Sa settings icon sa baba. Yung settings icon na tawag dyan is actually is, yung workspace. Select ko to. Tapos, actually gawa na lang ako layer para sa lahat. Isahin ko na lang to. Oo. Palitan ko yung name na ito. Hindi ko mapapalitan siya. Bahala na. Hindi ko mapalitan. Pero select ko na lang tong buong table na to. Lahat na contents nyan is save na sa drop down ko to. Tapos lahat na yan red. Escape. Then gawa ako bagong layer. Tig-iisa. Okay. Lamp. Gawin ko siyang gray. And then bago is table. Table ko gawin kong yellow. Okay. Then isa pa is yung stub, which is yung may parang shelves. Yung gawin ko dito is green. Tapos isa pa, which is yung malaking table, big table. Gawin ko yan na gawin kong blue. And yung upuan naman yung sofa.
So, pupunta ako dyan. Ewan ko basta yung upuan. Palitan ko yung color na... Sa pagpalit ng color pala, ito lang na pinipindot ko lang yung maliit na square dyan na may color. Gawin kong cyan. Hindi, gawin kong magenta. And then, yung bed naman, gawin kong... Wala akong bagong layer para sa bed. Gawin ko siyang... gagawin ko siyang... Anong gagawin ko siya? Ito na lang. Random lang. Ito na naman to eh. Select ko yung lahat na bed. Wait, actually, adjust ko yung axis. Exit ko to. And then adjust ko yung axis. Hindi. Sa coordinates na lang. Sa world. Balik ako sa dati. And then select ko yung buong bed. And then, naglalag na ang aking laptop. Yan, bed. Tapos, oh no. Naglalag na talaga siya. Escape. Escape this. Ay, gagi. Sobrang lag na. Okay, di na to posible. Basically, select nyo lang lahat tapos palitan nyo lang yung layer. Select nyo lang yung kada isang object o kaya yung group of objects tapos palitan nyo yung layer. And ko na yung recording. Si Lobat na at brown out. Please. Save nyo. Wala naman gagawin dyan na template. Hindi naman siya ilalagay sa template. So, stop ko na yung recording.